Mahirap ang aking pamilya at kahit nag-iisang anak ako ng aking mga magulang, lagi silang may problema at laging si tatay ang pinagmumulana. Hindi sa sinisiraan ko si tatay, pero kahit almost 1K na ang nagiging sahod niya bilang skilled na panday, lagi pa rin kaming kapos at walang ipon. Dahil nag-iisang anak ako ng aking mga magulang, hindi ko maisip kung hindi ba nila hilig ang maglabing-labing na para sa akin na nagsasabing napakaganda ni nanay ay tila imposible. Yon ay kahit meron pa silang privacy sa aming simpleng tahanan. Elementary pa lamang kasi ako, meron na akong sariling kwarto. Pero kahit report na plywood lamang ang pagitan ng aming mga kwarto, hindi tulad sa kwento ng aking mga kaklase at kaibigan na di umano ibistado ang kanilang mga magulang kapag merong seremonya. Sa akin hindi, na para bang sa tahimik ng gabi tuwing uuwi si tatay mula sa isang buwang trabaho, para kaming nasa sementeryo. Mas madalas mga pagtatalo ang umalingaw-ngaw sa bahay kapag inuna ni tatay ang barkada kesa sa amin. Simula nang magkaroon ako ng kamalayan, kinasanayan ko ng ganong setup sa amin. Madalas wala si tatay, nasa trabaho at ako hindi na nasundana. At dahil doon, hindi na nalalaman ni tatay ang kabuuang kaganapan kapag wala siya sa bahay, na ang lumalasap ng alindog. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Mula nang magkaroon ako ng kamalayan, pareho nang may hanap buhay ang aking nanay at tatay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, kapos at puro problema ang pumapaloob sa aming tahanan. Hindi ko alam kung anong klaseng pamumuhay ba ang tama para ang problema ay hindi danasin. Sa aking nakikita kasi, wala namang mali sa ginagawang pagbabudget ng aking magulang, lalo na ni nanay, sa pinagsamang income nila ni tatay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Leonel, 27 years old, at katulad ng ibang individual, working. Bagamat napapansin ko na mahirap pa rin ang aking pamilya, sa kabila ng pareho naman sa aking magulang ay parehong may trabaho, at hindi ko alam kung anong mali sa aming pamumuhay, ay napagtapos naman ako ng aking mga magulang ng pag-aaral. Noong ako'y elementary, hindi lang isang beses ay napagkamalan akong anak mayaman ng aking mga kaklase at guro. Bukod kasi sa masarap ang laman ng aking lunchbox at baong pera, ay bagay ang palong-pormahan ni nanay sa kanyang magandang itsura at sexing pangangatawan kapag kailangan siya sa school. Pero ang katotohanan ng lahat, makikita kapag ang aming tahanan nakita mo, na ni minsan hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magdala ng tropa o jowa sa bahay. Hindi malaki ang bahay namin, although may sarili akong kwarto na bukod sa aking magulang. Hindi maganda ang pagkagawa ng aming bahay na ni bisita hindi kayang umoccupy. Na kung makikita mo ang klase ng bahay meron kami, baka isipin mo pang hindi kami doon nakatira. Na baka isipin mo pang hindi kami marunong makisalamuha dahil walang kakayanan ang tahanan namin para tumanggap ng bisita. Isa sa dahilan kung bakit ayokong magsama ng barkada sa bahay. At kapag aking birthday, nanlilibre ako sa kung saan pwede. Wag lang silang maisama sa bahay. Komportable naman ako, doon ako lumaki, pero sa pagkakaroon ko ng isip, hiya ang tumatakbo sa aking kokote. Isa na doon ang ayokong makarinig ng kung ano-ano, lalo't baka madamay ang aking mga magulang. Anyways, bilang isang estudyante na nakatapos ng elementary, high school at 4 na taon sa college,
masarap na mahirap ang mag-aral. At malaki ang naitutulong ng baon para maging makulay ang pag-aaral ng isang estudyante. High school ako unang nagkaroon ng jowa na tipong holding hands lamang, abot na sa neurons ang kilig at walang ibang gusto kundi ang makasama si GF. Pero syempre, hindi yun nagtatapos sa ganun lamang. Dahil meron naman akong pagmamanahan sa itsura, sa bagay na iyon kasi ay isinilang akong pinagpala at umabot ng 3 taon ang relasyon namin ng babae na itago na lang natin sa pangalang Mika. Sa loob ng 3 taon naming relasyon na umabot pa noong mag first year college kami, natuto kami ng ilang pasakalye. Dahilan upang kusang magbukas ang tarangkahan patungo sa silid ng kaluluwa at panahon. Maraming what if noong una. Siyempre, hindi naman lahat ng tao isinilang na master na pagdating sa isang bagay. At para makabisa mo ang isang bagay, kailangan ng maraming ensayo. Sabi nga, para gumaling ka sa isang bagay, ulit-ulitin mo. Kaya lang, hindi namin yun nagawa. Bukod sa mahigpit ang magulang ni Mika, hindi ganoon ka-komplikado ang campus namin para magkaroon ng maraming pasikot-sikot na pabor sa mga gustong gumawa ng milagro. Noong mag-college naman ako, namuntikan ng maging kwento dahil nga sa kahit pagsamahin pa ang income ng aking mga magulang tila sapat lamang sa mga bayarin sa bahay. Tapos nga nagkaroon pa ng pandemic na talaga namang asa sa kung ano ang ibibigay ng barangay. Iyon ang taon kung saan ko nalaman na walang savings ang aking mga magulang para sa mga pagkakataong gaya noon. Hindi na bago sa akin ang laging wala sa bahay si tatay. Yun na rin kasi ang aking kinalakihan. Ganon siya simula nang magkaroon ng laman ang aking kokote. Isang panday si tatay at ayon kay nanay, simulat sa pool nang magkakilala sila at bumuo ng pamilya, iyon ang hanap buhay ni tatay. Nasa kabila ng itsurang hangad ng ibang kababaihan, hubog ng pangangatawan na meron si nanay, ay hindi na ako nagkaroon ng kapatid. Alam kong bilang isang madla, ilan sa inyo na pagkukwentuhan din ng kanilang mga magulang, lalo sa mga pagkakataong need nila ng oras. Nataliwas sa kwento ng ilan sa aking tropa at kakilala na di umano'y parang pusang naglalambingan, lalo na sa mga pagkakataon na matagal nawalay ang isa. Hindi ganoon ang aking mga magulang. Minsan nga, dahil wala akong kapatid, naisip ko na baka isa sa kanila walang hilig. Tapos, inabot ko naman kung saan prime ang kanilang idaran pero wala talaga. Ang bagay na iyon ay ipinagpasalamat ko na rin dahil kung nagkaroon ako ng kapatid, baka anlala ng aming pangangamote. Habang tinatapos ko ang 4 na taon ko ng pag-aaral sa college, nakikita ko nang nagiging madalas ang hindi pagkakasundo ng aking mga magulang. Na tipong kapag lumalabas ako ng kwarto, bukas ang pinto ng kanilang kwarto at magkatalikuran na sila kung matulog. Na hindi ko alam, ganoon na pala ang sitwasyon ng pagsasama ng aking mga magulang na para bang hindi nila kilala ang isa't isa. Natanong ko minsan ang sarili ko na ganun ba talaga kapag umiidad na? Na para bang ang kanilang pagsasama ay isang tasa ng kape na dahan-dahan ng lumalamig. Nagiging madalas na rin ang kanilang pagtatalo dahil nakikita kong ang nagiging mundo ni tatay alak at ang kanyang barkada. Sa parting iyon, naiintindihan ko si nanay at nasabi ko pa nga kapag nakatapos ako ng pag-aaral para kay nanay ako na ang magtatrabaho at siya magiging donya na. Sa aking mga magulang, nakikita kong mas may diskarte si nanay. Si tatay kasi, kapag kailangan namin ng pera at hindi nakavale, iyon na lang yun. Hindi tulad kay nanay na ikot talaga para lang may pangdaos kami sa maghapon o kapag need ko ng pera sa school. Lalo na't college, palo ang gastusan. Sa problemang personal ng aking mga magulang,
tahimik at hindi ako nangingialam. Kahit alam ko na nagiging madalas sablay na si tatay. Pero ang aking katahimikan na bulabog nang minsan kong mahawakan ang cellphone ni nanay. Nalaman kong kaya pala halos pabayaan na lamang niya si tatay na inakala kong nagsawa lamang at umiiwas sa gulo si nanay ay hindi pala. Meron palang ibang tao na kumukuha ng kanyang atensyon. Na noong aking mabasa ang kanilang pag-uusap, malinaw pa sa white, merong kabulastugan na nangyayari sa kanila. Na kung aking pag-aaralan base sa aking mga nabasa, buwan na rin ng nakararaan nang sila'y magkaroon ng unawaan na nauwi sa kanilang pagkikita. Alam ni nanay na ayaw at galit ako sa cheater. At nung kumprontahin ko si nanay, hindi naman siya tumanggi. At yung lalaki na lamang raw na iyon ang nakakaintindi sa kanya maliban sa akin na kanyang anak. Na syempre bilang anak raw darating ang araw iiwan ko siya at magtatayo ako ng sarili kong pamilya. Na para bang sinasabi ni nanay may plano siyang iwan si tatay pagdating ng panahon dahil may ibang nakakaintindi sa kanya. Inisa-isa ko kay nanay ang mga pagkukulang ni tatay, mga kamalya ni tatay, at tinanong ko siya kung sapat na ba ang lahat ng iyon sa ilang taon nila ng pagsasama bilang mag-asawa, na maliban sa bisyo ay good provider naman si tatay. Si nanay bilang kapareha ni tatay dapat unang makakaunawa kay tatay. Dagdag ko pa, pag minsan kasi ayaw niyang unawain si tatay at sa totoo lang mas may pride si nanay. Na para man kung ayaw ni mister, ayaw din ni misis. Wala namang nagawa si nanay noong maglabas ako ng sama ng loob. Karapatan ko naman raw iyon bilang anak at dahilan kung bakit nanatiling buo ang aming pamilya. Sa loob-loob ko kung hindi ko pa nalaman, baka isang araw, gigising akong walang ina at sumakabilang bahay na. Nangako naman ako na hindi ako magkukuwento kay tatay para sa pananatiling buo ng aming pamilya. Kaya pala, kahit halos hindi umuwi si tatay, hindi affected si nanay. Yun pala naman Ayon, awa ng nasa itaas, hanggang ngayon buo pa naman ang aming pamilya. Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan kayang magtiis ni nanay. Na para bang lumalabas, kahit mali ang naging action niya before, lumalabas na may karapatan at dahilan siya kung bakit nagawa niya ang kumaliwa at kumapit sa ibang poste.